Manalangin po natin itong makalob na ito. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makarinig ng inyong salita at makapagbigay sa inyo, Panginoon, ng mga bagay na tinuturing namin kayamanan sa aming sarili. Lord God, ang binibigay namin ito, Panginoon, may buong pananampalataya, hindi dahil ninanais namin na doblehin mo ito sa buhay namin. Ito ay bilang pasasalamat namin at kulang to, Lord God. Hindi sapat po, Panginoon, bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa niyo sa amin, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, sa abot tayo makakaya, binibigay namin ito, Lord God, na may pusong cheerfully, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy po kami pagpalain na sa pag-aaral po namin ngayong gabi. Dalangin po namin yung pagtuturo po ng Banal na Espiritu, Lord God. Tago niyo po inyong lingkod sa inyong likuran at yung banal mong mensahe lamang po yung aming pong maranasan at marinig. Muli, Panginoon, nais namin marinig at tinig mo sa amin sa gabing ito. Dinadalangin namin yung mga kapatid namin hindi namin kasama sa gabing ito. Nasaan po man sila, ikaw po ang siyang gumabay din po sa kanila at mag-iingat. Maraming salamat po. Ito po aming samantala sa tayong pangalan ni Jesus. Malapit magsabi ng amin. Gandang gabi po sa ating lahat. Pakonti tayo ng pakonti. Ba't ganun? Pakonti tayo ng pakonti. May pagbukas po ay saan sa kalat po ng awit 139. 139 verse 23 to 24. Diyan po yung main verse natin ngayong gabi. Awit 139 verse 23 to 24. 139 po, 139. Tapos verse 23 to 24. Basahin ko po sa Tagalog. O Diyos, ako ay siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ko ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito ay iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Basahin ko natin ulit. O Diyos, ako ay siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ko ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito ay iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Sa gabi pong ito, sisiya sa atin ng Panginoon yung ating po mga puso. At yung title po na pag-uusapan natin ngayong gabi is Examining Our Hearts Before We Walk. So, walking in obedience and love. So, last week, pinag-uusapan po natin yung about sa prayer walk natin gagawin. Which is part po ng ating evangelism na direksyon ng ating church ngayon. So pag tayo po ay magpe-prayer walk, tayo ay lalabas, tapos tayo ay makikisalamuha sa mga tao sa komunidad. Pero bago daw tayo lumakad palabas, mahalaga daw po na yung una pong ma-check natin is yung paglalakad natin sa loob o yung pagsusuri ng ating mga puso. Ibig sabihin, bago tayo lumabas para makisalamuha o magbagi ng salita ng Diyos, dapat sinusuri natin po yung ating mga puso. So sabi po dito, ang Diyos ay hindi lang interesado sa ginagawa natin. Yes, natutuwa ang Lord pag may mga activities tayo, may mga ministry tayo. Pero hindi lang po siya napi-please sa pagiging active natin sa ministry. Last Sunday, pinalaanan po tayo ng Panginoon, no? Noong last Sunday, tinuro sa atin ng Panginoon na ang hinahanap ng Diyos sa isang iglesia, hindi yung marami activities, kundi yung may mga paglago sa bawat isa. Kamusta mo yung katabi mong may paglago ba? Kamustahin mo? Ang mainit ulo. So, ganun din daw po sa ministry ng evangelism. Marami pong sort of ways para mag-conduct ng evangelism, pero tandaan po natin ito. Interesado ang Diyos sa kung sino tayo habang ginagawa ito. Hindi interesado ang Diyos sa kung paano natin siya ina-execute. Interesado daw po ang Diyos kung sino tayo habang ginagawa ito. Kaya bago tayo lumakad, bago tayo mag-prayer walk, magandang tanongin natin yung ating sarili. Malinis ba ang aking puso? Tapat ba yung aking motibo? Muli po yung binasa natin kanina sa 139 verse 23 to 24. Ito yung panalangin ni David na siya isiya sa atin ng Panginoon sa kanyang mga gagawin. So, hindi itatanong sa atin ng Lord kung ilang street yung napuntahan natin, ilang bahay yung nakatok natin, ilang oras tayo naglakad, o ilang beses tayo umikot.
Ang itatanong sa atin ng Panginoon is, malinis ba yung puso natin habang ginagawa natin yun? Tapat ba yung motibo natin? The necessity of heart examination, bilang unang punto ko, ano yung kahalagahan ng magkaroon tayo ng heart examination? Sa Biblia po, ang puso ang sentro ng pag-iisip, desisyon at kilos. Kung saan po nagmumula yung ating ginagawa, yung ating iniisip, nagmumula yung sa ating puso. Yun yung pinakasentro. Kaya importante po na magkaroon tayo ng heart examination. Sabi ng Kawikaan 4:23, hindi ko na nilagay ata. Yan, nilagay ko ba? Ayan. Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance. Ibig sabihin, ingatan mo yung iyong puso. For from it flows the springs of life. Ayan. Ingatan daw po natin yung ating mga puso. Pwede po tayong gumawa ng maraming bagay. Pwede tayong mag-conduct ng maraming activities sa church na may mali yung ating puso. Pwede tayong mag-evangelize dahil nape-pressure tayo. Kasi si pastor sabi, mag-evangelize tayo. Sabi, mag-prayer walk tayo. Alam niyo po, madaling gawin yon na nape-pressure tayo. Marami sa atin yung gagawin yon dahil ayaw mapag-iwanan o gustong maglingkod sa program na yun. Pero sa harap po ng Diyos natin, ang motibo po natin ay importante. Tanungin ko po kayo mga kapatid, saan ba tumitingin ang ating Diyos? Sa puso. Pansinin natin si David sa binasa natin kanina sa awit. Sabi niya, O Diyos, ako'y siyasatin. No? Search me, O God, sa English. Hindi niya sinabi na, Lord, hayaan mong tingnan ko yung sarili ko. Lord, magre-reflect nga ako sa sarili ko. Hindi. Ang pinapasiyasat niya sa kanyang puso ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit kaya, no? Bakit hindi natin pwedeng siyasatin yung ating mga puso ng sarili? Jeremiah 17:9, above all things, the heart is deceitful. Ang puso ng tao ay mabanlin lang, higit sa lahat. No? Kaya po hindi daw sapat na meron tayong self-evaluation. Kailangan natin ng ilaw ng Diyos sa atin. Liwanag na nanggagaling sa Diyos na gagawin natin mamaya. No? So sabi po dito, heart examination is not self-confidence. Nalagay ko ba? Next po. Ayun. Heart examination is not self-confidence. It is God dependence. Ito po ay pagtitiwala sa ating Diyos. Muli po, ulitin ko, hindi po natin kayang siyasatin sa ating sarili yung ating mga puso dahil yung puso natin ay mapanlin lang. Ang tanging makakasiyasat nito ay walang iba kundi ang ating Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, why God examines before He sends? Bakit kailangan may examination pa bago tayo mag-prayer walk o bago natin gawin yung pinagagawa ng Diyos? Pag tinignan po natin yung scripture, yung salita ng Diyos, meron laging pattern dyan bago siya gamitin ng Panginoon. Example na lang po si Prophet Isaiah, sa Isaiah chapter 6. Sabi niya, who is me? Tama ba? Who is me? Kaawa-awa ko sa Tagalog. Yun yung una niya sinabi nung siya ay nakatagpo sa Panginoon. And then after that, sabi niya, here I am, send me. So nakita niyo, merong pattern, merong examination sa sarili bago siya ginamit ng Panginoon. Psalm 51. Ito po yung repentance bago restoration. So bago ka ma-restore, kailangan ng repentance. John 21, sabi po ng Panginoong Hesus kay Peter, do you love me? Bago niya sinabi yung feed my sheep. Nag-gets niyo po? Nag-gets niyo pinag-usapan natin? No? Meron munang examination na nangyayari. At yung Lord po ang nag-search sa atin. Nililinis muna ng Diyos yung ating mga puso bago niya palawakin yung isang gawain. Pag wala daw po kasing examination, ministry becomes, next po. Pag walang examination ang nangyayari, ministry becomes a performance, pride, and eventually mag-burnout. Kaya po hindi basta-basta yung pagpasok po sa paglilingkod sa Panginoon, dapat may examination. No? Pag gusto mong maging part ng worship team, hindi pwedeng talented ka lang. Dapat may puso ka sa Panginoon. May sacrificial heart ka, may servant heart ka. Hindi po sapat na puro talent. Importante po yung ating puso. Pangilang point na to? Sabi po dito, what hearts must be examined? Ano yung klaseng puso yung dapat nating naglayin?
Una po, a repentant heart. Ang pusong may pagsisisi. Sabi ng Psalm 51 verse 10, sabi ni David, "Create in me a clean heart, O God." Pag natakil na natin yan nung revival series. Create in me a clean heart. Ibig sabihin, alisin niya yung puso, palitan ng bago. Sabi po dito, hindi tayo nagsisisi para tanggapin ng Diyos. Nagsisisi tayo dahil tinanggap na tayo ng Diyos. Kaya sa prayer walk preparation po natin, tanongin natin ito, bago tayo maglakad palabas, bago tayo mag-prayer walk, tanongin natin yung ating mga sarili. Panalangin natin sa Panginoon, meron ba akong tinatagong kasalanan? Meron ba akong pride? May bitterness ba ako sa aking puso? Ang kasalanan po na hindi pinagsisisihan ay pumapatay sa compassion. At hindi ka pwede mag-evangelize pag wala kang compassion. So, importante meron tayong repentant heart, pusong nagsisisi. Pangalawa, a heart freed from fear. Basahin nga po natin sa Galatians chapter 1 verse 10. Hindi ko na nailagay dyan. Galatians chapter 1 verse 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap kong magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So si Pablo po yung nagsasalita dyan. So marami daw pong believers po ang hindi makasunod sa pinagagawa ng Panginoon, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil natatakot sila. Hindi natin ito may tatago sa Panginoon, na pagdating sa evangelism, nakakaramdam talaga tayo ng takot. No? Ano yung mga takot na yun? Takot ma-reject, takot mapahiya, takot masabihang religious, at yung takot na, di ba, na sasabihin sa'yo, ikaw nga eh. Di ba? Obedience driven by fear is not obedience. Obedience driven by fear is not obedience. Kung sumusunod daw tayo dahil takot lang tayo, o natatakot tayo, hindi daw siya matatawag na pagsunod. When obedience is driven by fear, we obey to protect ourselves and not to honor God. Kaya lang tayo sumusunod kasi pinoprotektahan natin yung ating sarili at hindi natin na-honor ang ating Diyos. Biblical obedience flows from love and grace. It flows from love and grace. Sabi po ng 2 Corinthians 5:14, the love of Christ controls us. Meron pang isang verse, di ko matandaan. Sabi po sa verse na yun, perfect love drives out fear. Hindi ko alam kung verse yun. Hindi ko man natandaan eh. Ito na notes. Pero alam ko na sa Bible. Perfect love drives out fear. Fear. May pagmamahal ba tayo at grace sa mga pupuntahan natin, sa prayer walk na gagawin natin? Meron ba tayong pagmamahal sa mga taong yan? Meron ba tayong awa sa kanila? Dapat po pag-ibig daw ang magdadrive sa atin para gawin iyon. Kung wala tayong pag-ibig, hindi tayo matututong sumunod. Prayer walk is not bravery, it is trust. Sabi po dito. So mamaya panalangin natin yung mga puso natin kung meron tayong takot. So repentant heart, pangalawa, ang pusong walang takot. A heart freed from fear. Driven siya ng love. Nagdadrive siya ng love. Pangatlo, a heart filled with compassion. Ito po, importante, pag ikaw mag-evangelize, magbabahagi ng salita ng Diyos, lalo sa isang komunidad, dapat meron kang compassion. Sabi, si Jesus po sa Matthew 9:36, nung nakita niyo yung mga crowds, sabi doon, He had compassion on them. Nagkaroon siya ng awa. Ano ba sa Tagalog ng compassion? Matthew 9:36. Iba yung awa, mercy. Matthew 9:36. Nang makita niya, ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito, at hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. So si Jesus, hindi niya nakikita yung istorbo nung tumingin siya sa mga tao. Hindi niya nakita yung kalaban o yung problema. Ang nakita niya yung mga kaluluwang naliligaw, kaluluwang pagod, no? Walang pag-asa.
litong-lito at hindi alam ang gagawin. Tanong po na sa atin ng Panginoon ngayong gabi, pag nakikita po natin yung mga taong ito sa paligid natin, ano yung nararamdaman natin? Meron ba tayong compassion? May pagkahabag ba tayo? O pagkainis? Last Sunday po, napakaraming tao dito sa atin. Ano po yung nararamdaman natin habang nakikita natin yung mga bagay na yun? So, a heart filled with compassion. Kung wala po tayong compassion, sabi dito, magiging judgmental tayo at magiging mechanical yung ating evangelism. Po? Walang pake. No, tama. Magiging mechanical ang ating evangelism. Mas magiging judgmental. So, ipag-pray natin ito mamaya na magkaroon tayo ng compassion sa mga taong ito. Sipin na lang po natin kung saan sila pupunta. Pangatlo, walking in obedience and not emotion. We must walk in obedience and hindi dapat based on emotion. Ang obedience po is not hype-driven, not emotion-driven, but truth-driven. Sabi ng 1 John 5:3, "For this is the love of God, that we keep His commandments." Hindi siya hype-driven, hindi din siya emotional-driven. Dapat siya ay driven by God's Word, by His truth. Pag tayo po ay naglalakad sa gagawin nating prayer walk, gagawin natin yung hindi dahil inspired tayo, kundi dahil commanded tayo. Handaan po natin yan. Yun yung commission natin, bawat isa. Wala pong Kristiyanong hindi dapat tumutugon sa Great Commission. Lahat po tayo are called to evangelize, to share the gospel and the good news of Jesus Christ. Dapat mo lagi naka-ukil-kil yan sa ating isip. Gagawin ko to dahil commanded ako ng Panginoon. Hindi dahil inspired ako. Hindi dahil ito yung target namin this year. Hindi po. Simula pa lamang ito ng ating gagawin. True obedience is steady, quiet, and faithful. True obedience is steady, quiet, and faithful. Panghuli, we must walk in love and not superiority. We must walk in love and not in superiority. Yung prayer walk po na gagawin natin is a reminder for us na hindi tayo mas mabuti, hindi tayo mas mabait sa kanila, hindi tayo mas matuwid sa kanila, kundi mas nauna lang tayong inabutan ng biyaya ng Diyos. Lagi po nating isipin yan. Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo mga makasalanan pa, namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin. Lahat po tayo ay inabutan lamang ng biyaya. Kinaawaan lamang po. Kaya dapat ito yung magdadrive sa atin, itong love na to. Grace humbles us, grace levels us, and grace sends us. Next button. Panghuli. Kung merong magpapababa sa atin, walang iba kundi kagandahang loob ng Diyos. Mag-reflect tayo sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Wala po sa atin yung deserving sa awa ng Panginoon. Lahat po tayo patungo sa impyerno, lahat tayo kaaway ng Diyos, pero lahat tayo kinawaan ng Panginoon. Yung dapat mong ganyan na grace, yung dapat ganyang pag-ibig, yung dapat meron sa ating mga puso. So magkaroon tayo ng heart check question ngayong gabi. Meron ba tayong mga unconfessed sin sa ating mga puso, mga kasalanang hindi pinagsisisihan? Meron ba tayong mga paghatol o judgment sa mga taong lalakaran natin o ipagpipray natin? Pupuntahan natin. Pangatlo, natatakot ba tayong sumunod ng buo? Pang-apat, ginagawa ko ba ito dahil mahal ko ang Diyos at ang tao? Ito po mga tanong na ito ay hindi condemnation. Ito po ay invitation sa grace ng Panginoon. Hindi po hinihingi ng Diyos yung ating perpektong puso. Hinahanap niya yung pusong handang magpasuri. Prayer walk without heart examination becomes ritual. Next one. And prayer walk with repentance becomes worship. In conclusion po, prayer without heart examination becomes ritual. Prayer walk with repentance becomes worship. Bago po tayo gamitin ng Diyos, bago gamitin ng Diyos yung ating mga paa sa prayer walk,
kailangan ayusin muna natin o ayusin muna niya yung ating pong mga puso. At kapag ka ang puso natin ay tama, yung bawat hakbang natin nagiging kasangkapan ng kanyang biyaya. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa paalala mo sa amin, Lord God, patungkol po sa bagay na ito. Inaamin po namin yung aming mga shortcomings, O Lord God. Yung aming mga pagkukulang po. Maging yung mga takot sa aming mga puso, inaamin namin ito sa inyo lahat. Wala po kami may tatago, Panginoon. And we need your grace, we need your empowerment, Panginoon. Nilalatag namin ang aming mga puso, Panginoon, bilang empty vessel mo, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord God, para sa gawain ito. Panginoon, alisin niyo sa isipan namin na yung evangelism is ginagawa lang as program ng church. Hindi, Panginoon, ilagay niyo, itatak niyo sa aming mga puso na yung pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Yung pangunahin namin ministry sa lahat, Lord. Yung dapat namin laging ginagawa. Bilang mga tumanggap lang din ng biyaya at awa mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga taong naghasik sa amin, umabot sa amin, Panginoon, na ginamit mo. Gamitin niyo rin kami, Lord God, para maabot po yung bawat kaluluwa dito sa community namin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa gawain na ito, Panginoon, lahat po ng result ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Naniniwala kami, tumasa kami na meron po kayong gagawin, Panginoon, sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy po namin pananalangin, Lord, at natas po namin sa inyong mga puso. Ito po kami sa matalangin sa tayong pangalan ni Jesus na pinagsabi ng amin. Form po tayo ng isang malaking circle po ulit. Nasama-sama po ulit tayo magpipray. Sige po, bilog po tayo ulit. Kagaya po last week. Play ka na ng music. Nakakonect ka.